Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Happy Friday everyone. At pag-uusapan natin ito ngayon, no, ang hindi lang pala may bagyo, marami din palang no, mga bulkan ngayon ang aktibo, no. So dito masusubok, sabi ng Nightline News, no, ng Isiminay, masusubok ang Marcos government, Marcos Jr. government at kung ano ang kanyang response dito, no, sa mga sabay-sabay na mga kalamidad na dumarating ngayon under sa kanyang administration. Kakamot na naman, sasabihin niyo anong gagawin natin. Ay, naku po. So ito, pakinggan natin itong balita ng Nightline News ng Isiminay at ni Ibi Hugalbot na isang political commentator din. So ito, pakinggan natin ang sinasabi dito ng ating bangag at ngiwi na Pangulo sa Pilipinas. Kami ng mga hinalal ng taong bayan ay dapat nakikita na hindi naglalaro na kung ano-ano ginagawa, namumulitika, whatever, basta nagtatrabaho lang para makapagservisyo sa tao. Ito ang marching order ni Pangulong Marcos Jr. habang sunod-sunod ang kalamidad na tumatama sa bansa. Nasa loob na ngayon ang Philippine Air Responsibility ang Bagyong Paolo. Habang hindi pa rin nakakabangon mula sa hugupit ng Bagyong Opong ang ilang lugar sa Pilipinas. Idagdag mo pa ang 6.9 magnitude na lindol sa Cebu na kumitil na maraming buhay. At ang banta ng pagsabog ng mga bulkan gaya ng Bulkang Taal na patuloy ngayon ang volcanic activity. Dahil nasa Pacific Typhoon Belt, Pacific Ring of Fire at ibabaw ng mga fault line ng Pilipinas, madalas tayong tamaan ng malalakas na mga bagyo, lindol at pagsabog ng bulkan. Kaya para sa political commentator na si Ibi Hugalbot, dito ito dapat pag-isipan ng mga namumuno sa gobyerno, no? Mula sa presidente hanggang sa ating senador, congressman, ganyan, sa mga local government officials, no, na magtatag sila talaga sana, kung hindi lang sana mga corrupt ang mga politiko sa Pilipinas, ng mga matibay na pundasyon ng mga flood controls at kung ano-ano. Ang tatag ng gobyerno. Dahil dito, alam nila na taon-taon, tag 15 pa 20 yata pa ang bagyo na pumapasok sa Pilipinas, at pagpasok ng bear months ay mga malalakas na bagyo ang pumapasok sa Pilipinas. Dagdagan pa nga itong lindol, meron to, at kung ano-ano pa, no, na mga kalamidad pa. Wala ito. Nagawin ba? Meron tayong lindol, meron tayong bagyo. But you probably forgot, no, na nakalimutan. Nagsabay pa talaga, no, grabe. Mong i-mention siguro, MJ, na kaninang madaling araw, mayroong minor eruption ang Taal Volcano. At we have to remind our mga kababayans that aside from Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin ang Mount Bulusan, alert level 1 pa rin ang Mount Mayon, at naka-alert level 2 pa rin ang Mount Canlaon na nasa Negros Oriental. Ay kay Hugalbot, husgahan ng publiko ang disaster response si Marcos Jr. Itong si Canlaon, ilang beses na ito nag-alboroto. Hindi pa talaga matapos-tapos ang galit ni Canlaon, no, sa administrasyon ni BBM. At hindi may iwasan ang paghahambing sa mga nagdaang administrasyon. Tama, no? At hindi lang talaga doon sa disaster response ang magiging comparison. Lahat na ng mga metrics ng gobyernong ito will always be compared to the previous administration, whether it's Duterte or not. Kasi nga, meron ng benchmark, no? Whether it's disaster response, the economy, infrastructure, corruption, crime, and everything, hindi talaga natin yan mapipigilan na ikumpara because people already felt the difference doon sa panahon ng previous administration ni Digong. Compared to what they are feeling right now and with what they are witnessing in their very own eyes with this Marcos Jr. administration. Nasa Cebu ngayon si PBBM para magbigay ng tulong sa mga nabiktima ng lindol. Subalit, pumunta doon, paggarungan pa, may lindol nga. Tapos may sinwilip pa siya doon sa parang, bahay ba yun or eskwelahan? May lindol nga. Pumunta doon at tawag dito, walang dala. At
na nangangako lang na magbigay ng pondo or ayuda, no? At pero nauna pa rin si BP Sara sa kanya. Laging nauuna ang Vice Presidente. Kahit pinagkaitan nila ng budget, no? At may bago pa ngayong pasabog yung burikat na si Laila de Lima. Galit na galit. Gusto niyang manakit kay BP Sara dahil nga si BP Sara ay busy. Nasa Cebu, namimigay tulong. Hindi daw dumalo doon sa pagdinig ng kanyang budget. Tingnan mo. Ay, nako. Yung pinagkaitan nila ng budget na opisina ng Vice Presidente, yun palagi ang nauuna. At andoon na sa Davao. Ay, sa Davao, sa Cebu, dumating na yung tulong din ng opisina ng gobyerno ng lungsod ng Davao City para sa mga nasalanta sa Cebu, no? Nakakatawa ang administrasyon ni BBM sa totoo lang. Nauna ng isang araw na nakapaghatid ng ayuda si Vice President Sara Duterte na personal pang bumisita sa mga namatayan. Nagpadala rin ng tulong ang Davao City Government at iba pang local government units. Si VP Sara ay former mayor ng Davao bago naging Vice Presidente. So, kung titingnan mo, kasi inherent na talaga sa atin ito, MJ. That's why ako talaga, ang dami, hindi ako eksperto ng disaster response, pero it doesn't take rocket science, no? Tingnan mo yung ginagawa sa Davao at sa OVP. Kahit wala yung VP, no? Kahit wala yung leader, kahit wala, automatic na. Tingnan mo yung response ng OVP dito sa Cebu, from the central office. Wala pa si VP, ando na. Di ba? No photo ops, no EPAL, no nothing. Naka-preposition na lahat. You have Davao City, no? Na talagang trademark na nila yan, no? They're always Kasi yun yung opisina na hindi corrupt. Para talaga sila sa pagserbisyo sa taong bayan ang opisina ng Vice President. Opisina ni Bongbong Marcos. Ang DSWD. Naku po. At kung ano-ano pang mga ahensya ng gobyerno, wala. Laging huli. Ay, nako. Nakakatawa. So, dapat mag-resign na si BBM. Inotil talaga wala. Kung ano pinagyayaw-yaw nga dito about sa corruption dyan sa flood control project. Pero, nasaan si Zaldico? Bakit puro Zaldico, puro Zaldico, puro Diskaya? Bakit tahimik ang mga putang inang mga tawag dito? Mga media, pinagtatakpan pa ng Malacanang si Romualdez. So, di ba? So, yung ibang tao ang kanang gigipitin, pero yung si Romualdez at yung pinakaulo ng corruption na si Bongbong Marcos ay tawag dito. Gusto nilang pagtakpan sa pamamagitan ni Ping Lacson, ng Team Pisot dyan sa Senado, si Ping at saka si Soto. O ngayon dito, kasi yung opisina ng Vice Presidente, talagang nakaprepare sila. Wala pa ang bagyo. Meron na silang tawag dito. Nakahanda na mga tulong, no? So, kapag may sakuna, hindi lang bagyo, hindi lang may lindol, ganyan, agad-agad makakapagbigay ng tulong ang opisina ng Vice Presidente at epektibo ang kanyang mga satellite offices na kung saan may mga branches iyon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kaya they're always the first LGU to mobilize and send help. Comprehensive help, no? At mind you, hindi naka-attach sa isang politiko. It's always from the people of Davao. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondia. Hindi man sila namamolitika. Purong tulong. O tingnan mo yung nangyari, di ba, sa Yolanda? Bagyong Yolanda. O sino ba yung nauna doon nagbigay tulong? Mayor pa noon si Tatay Digong. Davao. Padala pati si Baste, hindi pa mayor. Nagbit-bit ng mga bangkay doon. Si Sandro. May ginawa ba yan ni Sandro Marcos? O sana? Sandro, yung
yung siyudad ng Davao, andoon na yung 13 na mga truck na mga tulong doon, may mga doktor, basta mga nurses, mga gamot na yun, lahat-lahat na may mga sundalo pa rin kasama, no? O ikaw, Sandro, saan yung tulong mo ng lugar mo dyan sa Ilocos para sa Cebu? O di ba? Wala, puro ka lang salita. May issue ka pa ng corruption, mga substandard na project dyan sa flood control sa iyong nasasakupan. Kibata-bata pa ni Sandro, no? Kawatan na ang putang ina.